Samantala, pati ibang industriya sa ibang bansa ay apektado sa pagbagsak ng presyo ng langis sa world market at sa pulpurito ang ilang nating kababayan na nagtatrabaho sa Middle East. Nakatutok si JP Soriano. Operator ng heavy equipment sa Daman, Saudi Arabia si Elmer Ednilan. 2 taon ang kontrata niya sa isang kumpanyang nagtatayo ng mga gusali kabilang na ang sa mga oil company. Pero 5 buwan pa lang sa trabaho, tinanggal na siya dahil may restructuring daw ang kumpanya sa biyahe pauwi ng Pilipinas. May kasabayan din ako, ganun din sa kanila, yung company nila. Nagbabawas. Kasi yung halos yung papauwi kami, mga Pinay yung kasama. Yung mga skilled, umaalis talaga. Yun nga, yung economic siguro. Yung... Kaya humingi ng tulong sa POEA si Elmer na may misis at 3 anak sa Mindanao. Ipatatawag daw ng POEA ang recruitment agency ni Elmer. Noong 1 taon pa pala, may pagbabawas sa mga proyekto sa Middle East sa construction industry. Kung nagkakaroon ng restructuring, dapat alam na nila at hindi na nila pinagpapatuloy. Paliwanag ng POEA, ramdam din ng ibang industriya ang pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Sa survey ng employment agency na Hays nitong Nobyembre, napag-alamang isa sa bawat 3 oil at gas company ay nagtanggal ng trabahador. Sa 28 bansa na sinurvey, 93% ng mga employer ang nag-layoff noong 1 taon. Meron kaming interagency group, and we are studying options kung paano natin matutulungan ang mga kababayan natin dito. Sabi ko nga, whether mangyari ito or hindi, prepared na yung government through our As Is Well program. Wala pa raw bilang ang POEA at DFA na mga nawalan ng trabaho dahil sa pagbagsak ng oil prices sa world market. Ang napansin lang daw ng POEA, may mga bansa o kumpanya na hindi na mag-hire ng bagong empleyado. Sa ngayon, maghahanap daw muna si Elmer ng trabaho sa Pilipinas hanggat makapag-ipon uli ng pambayad sa placement para makapag-abroad uli. Sakaling matuloy man ang pinangangambang krisis sa Middle East, sabi ng POEA, pwede pa naman mag-apply sa ibang bansa gaya ng ASEAN region. May inihandang trabaho rin ng gobyerno dito sa Pilipinas para sa mga mawawalan ng trabaho. Ang tanong ngayon, tanggapin kaya ito ng mga OFWs na karamihan ay nasanay na sa mas malaking sweldo? JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.